Kabanata 4301. Naniniwala ako sa iyo, pero naniniwala rin ako na may kapangyarihan ang pamilya ko para ayusin ito. Malamig na sabi ni Soren Braff. Siguro sa paningin mo, ikaw ang nagbago ng takbo ng buhay ng kapatid ko. Pero para sa akin, malinaw na may iba kang motibo. Mas mabuti pang ipagdasal mong mali ako. Pagkatapos, binigyan ni Soren si Harvey York ng isang malakas na tapik sa balikat. Natural na kayang ma-dislocate ng lakas na iyon ang balikat ng isang ordinaryong tao. Hindi dahil may personal siyang galit kay Harvey. Gusto lang niyang ipaalam kay Harvey kung gaano kalakas ang pamilya Braff. Tap! Nang inig ang katawan ni Soren at biglang napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nanatiling nakatayo si Harvey, ngunit parang tumama sa isang bakal na plato ang kamay ni Soren. Ang malakas na pagkabigla sa kanyang kamay ay umabot hanggang sa kanyang dibdib, dahilan para bumuga siya ng dugo. Diyos ko, isa siyang bihasang martial artist. Mas mabuting magtira ka ng lakas, Direktor Braff. Ngumiti si Harvey ng bahagya at itinabi ang kamay ni Soren. Kung tama ako, may paparating na kapahamakan din sayo. May magtatangka sa kapatid mo. Ganoon din sayo. Sayang lang, hindi ko balak iligtas ka. Ininsulto mo ako, hindi ba? Pagkatapos, tumalikod si Harvey at umalis na may walang pakialam na ekspresyon. Naiwan si Soren na nakatitig kay Harvey na may masakit na itsura sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, nang inig ang buong katawan niya bago siya bumuga muli ng dugo. Pagkatapos umalis ng Fortune Hall, hindi alam ni Soren kung ano ang mararamdaman niya tungkol kay Harvey matapos siyang maliitin ng mahabang panahon. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig gamit ang panyo. Nang tumingin siya pabalik sa karatula ng Fortune Hall, hindi niya maiwasang magpakita ng takot. Ano sa tingin mo tungkol sa taong iyon, Soren? Alam ni Watson Braff ang ginawa ng kanyang kapatid, pero hindi niya na ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, hindi rin niya pinagkatiwalaan si Harvey noon. Ano sa tingin mo tungkol sa kanya? Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Soren bago hamalak-hak ng mapait. Nagbibiro ka, Watson. Wala akong karapatang husgahan siya. Maikli lang ang labanan, pero alam niyang hindi siya tatagal laban kay Harvey kung tunay silang magkasagupa. Pareho ang kanyang geomancy at martial arts na mataas ang antas. Kasama pa ang Fortune Hall niya, siguradong tataas ang impluwensya niya sa Golden Sands. Inisip kong isa lang siyang tauhan ng taong iyon. Pero sa tingin ko, kahit ang taong iyon ay walang karapatan na gawin iyon. Maaaring siya pa ang tagapagligtas ng pamilya Braff. Saglit na natigilan si Watson matapos marinig ang mga salitang iyon. Tinitingala mo si Master York ng ganito kataas. Medyo sobra naman yata, hindi ba? Hindi, batay sa nangyari, kung naglaban kami ng totohanan. Baka hindi ko man lang kayanin ang tumanggap ng isang suntok mula sa kanya. Biglang tumigil ang ngiti ni Watson. Ni isang suntok. Isa ba siyang Diyos ng digmaan? Pero ang bata niya, paano iyon posible? Marahil hindi. Ipinakita ni Soren ang walang ibang ekspresyon kundi respeto sa kanyang mukha. Pero baka isa siyang King of Arms. Nang napuno ng hindi makapaniwalang damdamin ang magkapatid habang nagpapas siya na gusto nilang mapasama sa mabuting loob ni Harvey York. Isang malaking grupo ng tao ang nagtipon sa paligid ng gazebo ng Fortune Hall. Inabot ni Cliff Saban kay Harvey ang isang tasa ng tsaa na may maliwanag na ngiti. Swerte mo, Ginoong York. Sa kotse, magagawa mo ang kahit anong gusto mo sa Golden Sands ngayon. Nagpakita ng mahinang ngiti si Daryl Jackson. Nabalitaan ko na may isang tao na unang in command na bumibisita sa isang dalubhasa sa geomancy bawat linggo, at napalawak ang kanyang mga koneksyon sa maikling panahon. Hindi ko pinaniniwalaan dati, pero ngayon naniniwala na ako. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng lahat na ang tunay na dalubhasa sa geomancy ay hari ng underworld. Mabagal nang umiti si Harvey. Magkaibigan lang kami ni Watson Braff. Medyo pinalabis yata iyon, hindi ba? Okay lang na pag-usapan natin ito ngayon, pero siguraduhin na dito lang ang usapan. Lumapit si Thomas Burton na may impresyon sa kanyang mukha.
Hindi mo kilala ang pamilya Braff, Ginoong York. Sila ang isa sa mga pamilyang hermit na pinag-uusapan natin. Kararating ko lang dito 1 buwan na ang nakalipas. Natural lang na hindi ko pa sila kilala, hindi ba? Maraming nagsasabi na malalim ang tubig sa Golden Sands, pero hindi iyon naintindihan ni Harvey. Kung hindi dahil kay Mandy Zimmer at sa insidente ng Evermore, hindi siya pupunta dito, at hindi rin niya gustong alamin ang sitwasyon. Uminom si Cliff ng kanyang tsaa bago magsalita. Ang Golden Sands ay isang first-rate na lungsod sa bansa H na may hindi bababa sa 50 milyong residente. Ang mga mayayaman at makapangyarihang tao at pamilya ay kasing dami ng mga isdang nag-uumapo sa ilog. Sinabi pa nga ng mga mandirigmang Hilaga noong sinaunang panahon ang parehong bagay matapos bisitahin ang lungsod. Mukha kaming napaka-makapangyarihan sa ibang tao. Pero sa katotohanan, wala kaming laban sa mga tunay na prominenteng tao dito. Iyon nga lang, masyadong discreet ang mga taong iyon. Ang mga tao dito lang ang nagkaroon ng pagkakataong magpakitang gilas dahil dito. Bukod sa kilalang pamilya John at pamilya Patel, ang mga pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang pamilya na kayang magdulot ng alon ng walang kahirap-hirap ay ang 6 na pamilyang hermit. Huminga ng malalim si Luke Robbins, na nakatayo sa gilid. Ang mga pamilyang ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga ninuno nila ang nagtayo ng Golden Sands noong sinaunang panahon. Ang yaman at koneksyon na binuo sa loob ng 1,000 taon ay hindi natin kayang isipin. Mas mahalaga, ang mga pamilyang ito ay nagkakaisa. Karaniwan silang may sariling mga alitan, pero siguradong magsasama-sama sila sa oras ng panganib. Kahit na hindi ito halata sa labas, takot sa kanila ang pamilya John at pamilya Patel. Ang pamilya Jackson, pamilya Robbins, pamilya Pagan, at pamilya Braff. 4 na lang sa ngayon. Asan ang dalawa? Ang dalawang iyon ang malalaking tao. Dinilaan ni Cliff ang kanyang labi. Ang 4 na pamilyang binanggit mo ay alinman sa mayayaman o makapangyarihan, pero ang dalawa ay mga inapo ng mga martial artist. Isa sa kanila ay ang pamilya Bolton. Matagal na silang naninirahan ng malalim sa Golden Sands. Sila rin ang namumuno sa underworld ng lugar. Ang isa pa ay ang pamilya Gibson. Sinabi na may malalim na koneksyon sila sa Heaven's Gate. Ang pinuno ng sangay ng Golden Sands ay walang iba kundi isang miyembro ng pamilyang iyon. Kasabay nito, ang militar at puwersa ng pulisya, kasama ang iba pang mga organisasyong may kaugnayan sa karahasan, ay may mga miyembro ng pamilya bilang mga coach. Malalim ang kanilang koneksyon, at hindi mabilang ang kanilang mga alagad. Sa madaling salita, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pinansyal, ang pamilya Pagan, ang pamilya Robbins, at ang pamilya Jackson ay mayaman sa iba't ibang paraan na maihahambing sa mga bansa. Kung pag-uusapan naman ang kapangyarihan, ang pamilya Bolton at ang pamilya Gibson ay parang mga dakilang tagapagtanggol ng lungsod. Sa kanilang presensya, walang sino man ang mangangahas na magbanta sa lungsod. Ngunit, ang tunay na makapangyarihan ay ang pamilya Braff. Punong-puno ng kahusayan ang pamilya. Ang lolo, ama, at pinakamatandang kapatid ni Watson Braff ay naging mga una sa pamunuan ng lungsod. 2 sa mga elder ay nagretiro na, pero ang kanilang impluwensya sa gobyerno ay napakalakas pa rin. Ang kapatid ni Watson ay na-transfer din sa isang mas mataas na posisyon sa Walsingham. Tungkol naman kay Watson at Soren Braff, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Bukod dyan, maraming tao mula sa pamilya ang may mahalagang mga tungkulin sa gobyerno. Sa madaling salita, pagmamay-ari ng pamilya Braff ang gobyerno ng lungsod. Ngunit, ang pamilya Braff ay napaka-loyal sa Big Boss. Hindi nila kailanman nilabag ang mga patakaran sa buong buhay nila. Dahil dito, ang pamilya Braff ay naging pinuno ng mga hermit families. Kung ang iba pang 5 pamilya ay mapapasabak sa problema, maghahanap sila ng gabay mula sa pamilya Braff. Nagpakita ng paghanga si Cliff Saban. Wala kang dapat ikatakot, Sir York. Kaibigan mo ang pamilya Braff. Hindi namin magagawang labanan ka kung alam naming may koneksyon ka sa kanila. Luluhod kami agad.
Sabay-sabay na tumango si Daryl Jackson, Luco Robbins, Saul Robbins, at ang iba pa. Tiningnan ni Harvey York ang ilang impormasyon sa kanyang telepono bago siya tumango. Naintindihan ko, talagang nakakatakot ang kapangyarihan nila. Sa madaling salita, napahanga si Harvey sa presensya ng mga pamilyang ito. Hindi lang sila napakalakas, kundi naging napakatahimik pa nila sa kanilang mga galaw. Maaaring may mga pamilya sa bansa H na mas kahanga-hanga, ngunit ang mga pamilyang ito ay buhay pa rin pagkatapos ng 1,000 taon. Ito lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano sila kalakas. Naisip ni Thomas Burton na medyo naging malungkot si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Naniniwala akong magiging makapangyarihan ka rin sa lungsod balang araw dahil sa iyong kakayahan. Posibleng magtatag ka ng ika-7 Hermit family ng lungsod kung gugustuhin mo. Pinakalma ni Thomas ng may ngiti. Ngumiti si Harvey pabalik. Hindi ako interesado sa mga bagay na yan, kaya't laktawan na lang natin ang usapan. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tapusin ang pagre-renovate ng Fortune Hall. Baka isipin ng mga customer na ninakawan tayo kung ganito ang hitsura ng lugar. Nagkatinginan si Cliff at ang iba pa bago nagpakita ng labis na paghanga sa kanilang mga mata. Hindi man lang prideful si Harvey, at hindi rin siya naapektuhan ng kapangyarihan o kayamanan. Talagang kahanga-hanga siya para sa kanyang edad dahil sa kanyang disiplina. Kakaunting tao lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Sa kanilang mga mata, tiyak na aasenso si Harvey balang araw. Sayang lang at hindi nila alam na mas makapangyarihan na si Harvey kaysa sa inaakala nila. Nakaupo sa harapang mesa, sumali si Castile Foster sa kasiyahan. Narinig ko na sangkot si John Silas sa nangyari sa Fortune Hall. Dapat ba nating padalhan siya ng regalo para magpasalamat? Biglang sinampal ni Luca ang mesa. Paanong nangyari yan? Sigaw niya ng galit. Isa lang siyang kamag-anak ng pamilya John. Kung hindi dahil kay Blaine John, malamang naalipin lang siya. Bakit tayo matatakot sa kanya? Ako na ang bahala dito, Sir York. Tuturuan ko siya ng leksyon. Ibinaba ni Daryl ang kanyang telepono bago magsalita. Sir York, narinig kong naging malapit siya sa asawa mo kamakailan. Gusto mo bang ipadala ko ang mga tao ko para putulin siya? Kung ako lang, ipalilibing ko na siya sa puntong ito, sabi ni Cliff Saban. Ang iniisip lang ng mga tao niyo ay mga bagay na ganito. Napabuntong hininga si Harvey York. Ayoko ng mga taktika na masama. Kung gusto natin siyang patayin, gagawin natin ito ng patas. Ayoko siyang bigyan ng dahilan para mag-isip ng iba. Kaya ako na ang bahala dito. Pagkatapos, tinawagan ni Harvey si Arlette Pagan. Kailangan kong bumili ng isang bagay, Arlette. May 300 milyon ako ngayon, kaya huwag kang magpigil. Tandaan, gusto ko ng resibo. 6:00 ng hapon, sa harap ng Zimmer Enterprise. Nagmamaneho ang mga mamahaling kotse sa paligid ng lugar. Oras na ng uwian. Nakatingkayad si Harvey sa gilid ng kalsada na may dalang laundry bag, para siyang isa sa mga scavenger sa kalye. Nakapikit siya habang hinihintay ng matyaga sa pedestrian crossing. Pagkatapos ng 10 minuto, lumitaw sa kanyang paningin ang isang convertible Maserati na may stylish na hitsura. Ito ang mismong kotse ni Silas John. Bukod kay Silas, na nagmamaneho, kasama niya ang kanyang kapatid na si Alma John, pati na rin ang isang pamilyar na mukha. Malinaw na natatarante si Silas habang kausap ang isang babae sa upuan ng pasahero. Automatikong inapakan niya ang pedal nang magdilaw ang ilaw. Matiag ang naglakad si Harvey sa pedestrian crossing. Bam! Tumilapon si Harvey pabalik nang halos mabangga siya agad ng Maserati. Agad na tumigil ang kanyang katawan mula sa momentum bago siya naupo sa lupa na walang galos. Pero, nabasag ang bagay sa loob ng kanyang bag. May gasgas din ang Maserati. Nakakagulat ang tanawin. Agad na nakakuha ng atensyon ang buong eksena. Lahat ng tao ay naroon para manood ng malaking palabas. Paano mo nagawang ito sa pamilya John, bastos ka? Bumaba si Alma ng sasakyan nang maibalik ang kanyang diwa. Sa wakas ay nahanap niya ang pagkakataong makuha si Silas kasama si Mandy Zimmer,
ngunit hindi niya inaasahan na may isang taong sadyang babangga sa kanilang sasakyan habang nasa harap ng gusali ng kumpanya. Napakasamang swerte nito. Itinuro ni Alma ang ilong ni Harvey at nagsimulang sumigaw. Hindi mo ba alam na bawal mong gasgasan ang mga mamahaling kotse? Yan ang unang patakaran. Gusto mo bang mamatay o ano? Bumaba si Silas at ang isang babaeng may engranding makeup mula sa kotse sa sandaling iyon. Harvey, nanginig ang babae nang makita ang pamilyar na figure. Bakit ka nandito? Sigaw niya nang masakit ang tono. Pumikit si Harvey bago makilala ang babaeng nasa harapan niya. Siya si Riley mula sa pamilya Patel. Siya ang parehong babae na ganap na nawalan ng respeto sa cruise matapos ipagtanggol si John. Napakaliit ng mundo. Naisip ni Harvey ang sitwasyon at napagtanto na malamang na ipinakilala ni Silas si Riley Patel bilang isang customer kay Mandy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4305. Isang kahihiyan na hindi kailanman magtatagumpay ang plano dahil sa pagdating ni Harvey York. Kaya, ito pala ang manugang na naninirahan. Malinaw na nakilala ni Alma John ang mukha ni Harvey nang magpakita siya ng mapanghamak na ekspresyon. Iniisip ko kung bakit may isang tao na sobrang hindi propesyonal sa pangingikil ng mga tao. Naiintindihan ko kaagad pagkakita sa mukha mong hinayupak. Sasabihin ko sa'yo, walang silbi ang mga plano mo. Mas mahalaga, naisip mo ba ang magiging kahihinatnan ng pagpunta mo sa amin ng ganito? Hindi na natin pag-uusapan kung talagang sinusubukan ko bang kikilan ka o hindi. Kahit na ginagawa ko iyon, sa tingin ko hindi rin ako haharap sa anumang kahihinatnan. Sagot ni Harvey ng kalmado. Ikaw, nangigigil si Alma sa galit matapos siyang pagsalitaan. Gusto niyang kagatin si Harvey ng matindi sa mga sandaling iyon. Si Silas John, na tahimik lamang noong mga oras na iyon, ay tinitigan si Harvey na may kuryosidad. Sir York, ang saklap naman ng pagkakataon. Ano, nandito ka para maghanap ng gulo habang kasama ko ang asawa mo? Naiinis ka ba o ano? Nakakalungkot na ang babae ay ex-wife mo na ngayon. Nagpakilala na ako ng maraming negosyo sa kanya. Ang lahat ng mayroon siya para sa akin ay pasasalamat. Baka ibigay pa niya ang katawan niya para dito. Gusto mong pigilan ang lahat ng ito. Kaya mo ba? O sinasabi mo bang sapat na ang pangingikil mo sa akin? Dapat mas pagbutihin mo pa sa susunod. Kung hindi, ang gasgas na ito pa lang ay aabot na ng libo-libong dolyar. Pinatawad lang kita dahil mukhang malapit ka ng maging isang tanga. Nagbayad ka sana ng dugo kung ibang kaso ito. Puno si Silas ng sobrang panghahamak habang nakatingin kay Harvey. Sa totoo lang, wala siyang oras para harapin si Harvey dahil naghahanda siyang ipakilala si Riley Patel kay Mandy Zimmer. Tungkol naman sa nangyari sa Hong Kong, inusisa niya ang bagay na iyon matapos ang lahat. Nagtagumpay si Harvey na year-okon siya dahil pinalad itong maging alaga ni Queen York, ang pinuno ng mga York sa Hong Kong. Iyon ang dahilan kung bakit nagagawa niya ang kahit anong gusto niya doon. Pati na rin ang mga tao mula sa pamilya John ay niyurakan niya dahil dito. Masasabing bihasa siya sa pagdikit sa mga babae kung wala ng iba. Gusto ni Silas na mapasa kanya si Mandy para tuluyan ng mapatigil ang pamamayagpag ni Harvey sa Golden Sands. Sa isang banda, gusto niyang mawalan si Harvey ng asawa. Sa kabilang banda, gusto niyang pahirapan si Harvey ng dahan-dahan at gawing impyerno ang kanyang buhay. Walang alam si Alma na may galit ang kanyang kapatid kay Harvey, ngunit naniwala siyang wala talagang kakayahan si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Nakapulupot ang kanyang mga kamay habang mapanghamak na nakatingin kay Harvey. Hindi ko akalain na ang isang alaga lang ay matututo pang kikilan ng mga tao ng ganito. Lumuhad ka at magpasalamat sa kabaitan ng kapatid ko. Pagkatapos, tumalikod si Alma, naghahanda ng umalis. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Tanong ni Harvey ng kalmado. Napatigil si Alma na may kunot ang noo. Kinikilan mo ang kapatid ko, at pinili pa niyang palayain ka. Sinuwerte ka, kaya ano pa ang gusto mo? Sigaw niya.
Hindi mo makukuha ang pera ko. Hindi ito tungkol dyan. Magbabayad ka para sa mga nawala sa akin, sabi ni Harvey ng kalmado habang pinag-aaralan ang mayabang na ekspresyon ni Silas. Natawa ng malamig si Silas. Magbabayad ako sa mga nawala sa iyo, sabi mo. Sira na ba ang ulo mo? Mabilis na kinuha ni Alma ang kanyang telepono. Gumagawa ka ng gulo sa amin, hindi ba? Sige, tatawagan ko ang mga pulis para asikasuhin ito. Makikita natin kung paano ka makakawala sa sitwasyon pagkatapos niyan. Pagkatapos ng lahat, ang pangingikil ay isang malaking krimen. Masayang dinayal ni Alma ang 3 numero. Napakasarap ng pakiramdam na ipadala ang asawang lalaki sa kulungan. Bilasan mo na, utos ni Harvey. Dapat kang nagbibigay ng daan sa mga pedestrian sa pedestrian crossings. Ito ang batas. At kailangan mo ring managot sa mga nawala sa akin kung mabangga mo ako. Ito rin ang batas. Siguradong tuturuan ka ng leksyon ng mga pulis kapag dumating sila. Ang kalmadong mga salita ni Harvey ay puno ng dominante na aura. Nanlaki ang mga mata ni Silas at biglang nahirapang huminga, parang bumabalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noong nasa cruise ship siya. Ngunit agad siyang bumalik sa kanyang katinuan nang mapagtanto niyang si Harvey ay isang walang kwentang tao lamang na maganda lang tignan. Bakit siya matatakot sa isang lalaking kinuha lang ni Harvey? Nagdilim ang mukha ni Riley nang makita niyang inaaway ni Harvey si Silas, kahit na siya ay pinatawad na. Mas mabuti pang malaman mo kung ano ang mabuti para sa iyo, Harvey. Hindi pa ako tapos sa pagbabayad ng utang sa iyo para sa nangyari sa cruise. May mga iba pa kaming dapat gawin ngayon. Hindi namin pwedeng aksayahin ang oras sa iyo. Mamatay ka sana ng masaklap kung hindi dahil dyan. Aalis ka ba o hindi? Kung magpapaiwan ka pa, hayaan namin ang mga pulis ang humawak sa sitwasyon. Hindi ka lang mapapahiya, kundi malalaman din ito ni Mandy. Mawawala sa iyo ang lahat kapag nangyari iyon. Ano ang gagawin mo ngayon? Ano sa tingin mo? Maghihintay para sa mga pulis, syempre. Nginitian ni Harvey ng bahagya si Riley. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Nang makita ang mayabang na ekspresyon ni Harvey, hinawakan ni Alma ang kamay ni Riley. Mukhang naging sobrang mabait tayo, malamig niyang sabi. Akala niya'y napakalakas na niya dahil hindi natin siya nilabanan. Dapat ipakita natin sa kanya kung gaano kalupit ang mundo. Iwinagayway ni Alma ang kanyang kamay kay Harvey bago tumawag ng numero. Hindi nagtagal, narinig ang mga sirena mula sa malayo. Hindi nagtagal, dumating ang 2 traffic inspectors. Kinuha nila ang kanilang mga kamera para i-record ang buong sitwasyon. Pagkatapos pinahila kay Silas ang kanyang kotse sa gilid para hindi maharangan ang trapiko. Mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Natawa ng malamig si Silas, pagkatapos tumingin ng may pang-uuyam kay Harvey. Ito ay isang limited edition na Maserati. Ang pintura lang ay nagkakahalaga ng $150,000 para maayos. Para sa kapakanan ni Mandy, bababaan ko ang presyo. Kailangan mo lang magbayad ng $115. Kung hindi ka magbabayad, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Nagsalita si Silas ng casual, ngunit malamig ang kanyang mukha. Ayon sa kanyang pagsisiyasat, ang asawang lalaki ay may $100 lamang sa kanyang bank account. Ang $115 ay siguradong magiging dahilan ng kamatayan ni Harvey. Gusto niyang pagtawanan ang sitwasyon ni Harvey kapag nakita niya si Mandy mamaya. Gusto niyang makita ni Mandy kung gaano talaga kawalang silbi si Harvey. Hindi pa sapat ito para sa paghihiganti ni Silas, at gusto niyang malaman ni Mandy kung gaano siya kaiba kumpara kay Harvey. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng dahilan para durugan si Harvey ng mas epektibo. Pasensya na, young Master John. Isinagawa namin ang isang buong investigasyon sa sitwasyong ito ngayon. Kailangan mong tanggapin ang buong responsibilidad para dito. Nawala ang pag-iisip ni Silas nang ang isang kalbo na inspektor ay tumingin sa mga kuha na nakuha nila at sinabi ito sa kanya. Ayon sa mga batas sa trapiko, ikaw ang dapat magbayad para sa mga pagkalugi ni Ginoong York. Biglang natigil ang ngiti sa mukha ni Silas.
Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Gusto niyang sabihin na nakipagtulungan si Harvey sa pulisya, pero alam niyang ang mga pulis ay ipinadala dito ng random. Walang makakapagpatunay dito kung ano ang iniisip ni Silas. Ang kanyang pagsasalita ng mga walang kabuluhang bagay ay maghuhukay lamang sa kanya sa mas malalim na butas. Nang ma-realize iyon, lumamig ang kanyang mukha. Hindi niya inisip na magiging ganito kahirap ang pagsugpo sa isang live-in son-in-law. Ano ba ang iniisip mo? Hindi ito aming kasalanan. Si Alma ay nagtatampal sa lupa ng galit, sumisigaw na parang isang nag-aasong bata. Isa siyang walang kwentang basura. Sinubukan niyang banta-bantaan kami, at ngayon ay sinasabi niyo sa aming tanggapin ang responsibilidad. Sira ba kayo? O bobo lang kayo? Agad na lumala ang pag-uugali ni Alma sa ekspresyon ng kalbo na inspektor sa kanila. Ang pagbibigay daan sa mga pedestrian kapag sila ay tumatawid sa pedestrian crossing ay ang batas. Kung hindi ka masaya tungkol dito, maghain ka ng reklamo. Ngunit tanggapin mo ang buong responsibilidad dito. Piniga ni Alma ang kanyang mga ngipin. Kakakross lang namin. Maliwanag na kasalanan niya ang biglaang paglitaw. Sinuri na namin ang mga security camera. Nang mangyari ang lahat, malinaw na nakikipag-usap si Young Master John sa babae sa tabi niya. Malinaw na nawalan siya ng focus sa puntong iyon, sagot ng inspektor ng may paggalang. Ito ang iyong responsibilidad. Walang makakapagbago niyan. Ipinakita ng isang gwapong inspektor ang mga kuha na nakuha niya ngayon kay Silas at sa iba pa. Nagalit ang magkapatid, ngunit wala silang magagawa. Sa wakas, malinaw na kasalanan nila ang lahat. Masasabi nang dumating si Harvey sa tamang oras. Si Riley, na nanatiling kalmado sa buong oras, ay hindi inisip na magwawakas ang mga bagay sa ganitong paraan. Magaling ka sa mga hindi tuwirang taktika, Harvey. Hindi nakatulong si Alma kundi insultuhan si Harvey. Walang dahilan kung bakit iniwan ka ng asawa mo. Wala ka man lang karapatan na maging live-in son-in-law ng sinuman. Sigaw ni Riley na may mapagmataas na ngiti. Tumahimik ka na at magbayad na. Tumahol ka na lang sa ibang lugar. Nanatiling walang emosyon si Harvey sa kanilang mga pang-aasar. Tumawa si Alma ng malamig at itinapon ang isang card sa mukha ni Harvey. Narito ang 15,000. Dapat ay sapat na ito, di ba? Ituring mo ito bilang iyong bayad medikal din. Tahimik na tumawa si Harvey. Hindi ito sapat para sa aking mga pagkalugi, gayunpaman. Tinawid ni Riley ang kanyang mga braso, na nakatingin ng malamig sa kanya. Sapat na ang sapat, Harvey. Kunin mo na ang pera at umalis. Hindi naman ikaw nasaktan ng ganoon kalala mula sa simula. Magtatapos ka sa isang masamang lugar kung patuloy mong sasabihin ang mga ganito sa amin. Hindi naman ako nasaktan ng masyado. Hindi mo kailangang magbayad ng marami para sa aking mental loss fee. Tahimik na tiningnan ni Harvey ang magkapatid. Sabi nga, ang porselana dito ay mahalaga. 3 na lang ang natitira sa buong mundo. Ang market value nito sa Hong Kong at Las Vegas ay 300 milyong dolyar. Binili ko ito sa Archer Corporation para sa parehong presyo. Nandito pa ang resibo. Binuksan ni Harvey ang bag, ibinuhos ang basag na porselana sa lupa bago ipinakita ang resibo sa loob. Ibibigay ko sana ito sa asawa ko. At saka anong nangyari? Sinira mo. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 15,000 dolyar para ayusin ito? Are you taking advantage of me? Of course, you can call anyone to confirm this kung hindi ka naniniwala sa akin. 300 milyon. Natigilan ang magkapatid, at naging kulay ube ang kanilang mga mukha. Ang mga inspector ay hindi nakaimek, iniisip na si Harvey ay sadyang walang awa. Paano natin ito aayusin? Tumawid nga si Harvey sa tawiran ng pedestrian, at dapat ay siya ang priority. Ito ang batas. May resibo rin siya para sa kanyang napakahalagang porselana. Sa madaling salita, lahat ng ebidensya na mayroon si Harvey ay hindi bababa sa perpekto. Kahit na pinaghihinalaan siya ng blackmail, hindi ito mahahanap ng mga inspector. Si Riley, na mukhang mayabang sa buong panahon, ngayon ay nalaglag ang kanyang panga. Akala niya ganoon din si Harvey.
Hindi makatwiran, humihingi ng $300 milyong nang walang kahit isang babala. Malinaw na pinupuntirya niya ang buhay ni Silas. Hindi makakagawa ng ganoong kalaking pera si Silas kahit na ipagpalit niya ang kanyang buhay para dito. Nandito lang kami para sa aksidente. Kayo na mismo ang makakaisip kung paano haharapin ito. Kung hindi mo kaya, alamin mo na lang ito sa korte. Ang mga inspector, na sobrang sakit ng ulo sa kung paano nangyari ang sitwasyon, ay nagbigay ng liham ng responsibilidad at mabilis na umalis sa lugar. Naturally, alam nila na ang magkabilang panig ay may mga kilalang taga-suporta na hindi nila maaaring labanan. Dahil mas maraming trabaho ang ipinakilala mo sa asawa ko, kukunin ko na ang kalahati ng utang mo sa akin. Sapat na ang 150 milyon. Tiningnan sila ni Harvey na may mapanuksong ekspresyon. Will it be cash? Or are you giving me a check instead? Agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni Silas at Alma. Lahat sila ay mga taong may karanasan. Alam na alam nila kung bakit sila nagtagpo sa ganoong sitwasyon. Ginawa ito ni Harvey bilang paghihiganti para sa Fortune Hall. Alam na alam nila na ang porselana ay kasing totoo rin. Wala nang kinakailangang pagtatasa. Ang resibo mula sa Archer Corporation ay tunay din. Maging ang buwis sa transaksyon ay ginawa sa pagproseso. Sa madaling salita, kahit peke ang porselana, walang makapagsalita tungkol dito. Ang tanging paraan upang makitungo kay Harvey ay kumbansihin ang Archer Corporation na aminin na ibinenta lamang nila ang isang bungkus ng mga tipak na porselana. Sinabi nito na hindi sisirain ng kumpanya ang reputasyon nito para sa isang maliit na pritong tulad ni Silas. Tapos na si Silas. Siya ay tapos na para sa pangyayari na ito. Alam nating lahat kung ano ang nangyayari dito, Harvey. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Hindi napigilan ni Riley na magsalita para sa magkapatid. Huwag mo itong gawing mas masahol pa kaysa sa kung ano ito. Bigyan mo ako ng respeto. Respeto, ulit ni Harvey. Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba may respeto ako sa iyo in the first place? Besides, bakit mo ako kinausap tungkol sa respeto ngayon? Pinilit ni Harvey ang isang ngiti. Kahit na sinadyang sinira ko ang porcelain dito, kailangan mo pa ring panagutan iyon. Kung hindi nagdulot ng gulo si Silas noong nakaraang araw, hindi ito mangyayari. Kung gusto mong maglaro, siguraduhin mong may kakayahan ka. Kung matalo ka, aminin mo ang iyong pagkatalo. Tahimik na umusad si Harvey ng ilang hakbang pasulong, kasing tahimik tulad ng dati. Kasinungalingan, sigaw ni Riley. Si Silas ay isang kaakit-akit na tao. Hindi siya ang taong sinasabi mong siya. Ang mukha ni Silas ay malamig. May mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Ito ay paninirang puri, Harvey. May pruweba ka ba? Tumingin si Alma kay Harvey na may kakaibang tingin. Akala niya ay abala pa rin sina Samson at ang iba. Naghahanda siyang makita ang maliwanag na hitsura sa mukha ni Harvey na naglalaho. Ngunit hindi niya akalaing wala silang nagawa. Dahil kung maayos si Harvey, malinaw na si Samson at Cyrus ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Alam mo kung ito ay purong paninira o hindi, Silas. Anong silbi na pag-usapan ito ngayon? Tahimik na tumingin si Harvey kay Silas. Para kay Mandy, gusto ko ng 150 milyon bago magdilim bukas. Lubos na naiinis si Riley. Huwag mong isipin na hindi ko alam, Harvey. Sumigaw siya. Umaastak ang mataas dahil kumapit ka sa babae ng pamilya Patel. Tapos na kami para dito. Kung patuloy mo kaming hinahabol, sasabihin ko sa lady na itigil na ang pagprotekta sa iyo mula ngayon. Banta ba iyon? Tanong ni Harvey. Gagawin kong 230 milyon, sabi niya. Maaari mong ipagpatuloy ang pagbabanta sa akin, ngunit maaari ko ring itaas ang presyo. Nagliliyab si Riley sa galit, iniisip na walang respeto si Harvey sa kanya. Dapat mong malaman kung kailan titigil, Harvey. Akala mo ba kaya mong gawin ang gusto mo dahil 300 milyon? Sumigaw si Harvey, pinutol siya. Biglang kumabog ang mga mata ni Riley. Bigla na lang siyang tumahimik matapos humarap sa malamig na titig ni Harvey.
Bigla siyang nakaramdam na ang kahanga-hangang mga nagawa ni Harvey ay malamang na totoo. Kung hindi, hindi siya makakapagbanta kay Silas ng ganito. Tandaan, 300 milyon. Gusto ko ito bago matapos ang susunod na araw. Nakapikit si Harvey kay Silas. Kung hindi, ibibigay ko ito sa Newgate Chamber of Commerce. Siguradong makukuha ni na Kellan at Heaven's Gate ang pera ko. Siyempre, maaari mong ipagawa sa iyong pamilya para sa iyo. Kapag nangyari iyon, marahil makikita ko kung gaano kalakas ang pamilya John laban sa Heaven's Gate. O mas mabuti, wala kang karapatan na ipagawa sa iyong pamilya para sa iyo. Kung talagang nagbayad si Silas, ito na sana ang pinakamainam na conclusion para kay Harvey. Kung tatayo ang mga batang Ginoo at ginang sa likod ni Silas para sa kanya, magkakaroon si Harvey ng dahilan upang labanan ang taong pinaghihinalaang bahagi ng Evermore. Isipin niyon, humarap siya at umalis. Nagpapadyak si Riley sa lupa, at halos mabali ang kanyang paa sa sobrang pagtapak. Ang hayop na iyon, si Alma ay umuungal ng malamig at itinuro ang likod ni Harvey. Maghintay ka lang, sasabihin ko kay Mandy ang lahat tungkol dito. Samantala, ang titig ni Silas ay hindi may kakaila na puno ng paghihiganti. Kabanata 4310. Matapos umalis sa entrance ng gusali ng kumpanya, sumakay si Harvey sa kanyang Audi A8 at sinabi kay Thomas na magmaneho. Gusto sanang magsalita ni Thomas, ngunit napigil niya ang sarili. Naipakita na ni Harvey ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, alam na ni Thomas na si Harvey ay hindi lamang isang manugang na nakatira. Saan tayo pupunta, Ginoong York? Tanong ni Thomas nang automatikong simulan ng sasakyan. May meeting tayo kay Kellan sa Indigo Mountain, di ba? May kailangan akong sabihin sa kanya. Kung makukuha niya ang lahat ng pera pabalik, hindi ako tatanggap ng kahit $1. Baka hindi siya nagkaroon ng ganitong kalaking pera kahit na kumuha ng mga protection fees sa nakaraang dekada. Tiyak na ibubuhos niya ang lahat ng lakas niya dito. Sumandal si Harvey sa upuan bago uminom ng tsaa. Napakaunawa niya kay Silas. Sa ganitong ugali, hindi kailanman magbabayad ng utang ang taong iyon. Bukod dito, may kasama siyang miyembro ng pamilya Patel. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ipaglaban ang kanyang dangal. Ang pinakamahusay na paraan upang ilabas si Blaine ay ang hilahin din ng Heaven's Gate pababa. Sa lahat ng 6 na hermit families, ang pamilya Gibson ang mas gustong gawin ito sa ganitong paraan. 20 minuto ang lumipas, tumigil ang sasakyan sa gilid ng abandonadong villa. Dito sila dapat magkikita kay Kellan. Gusto sanang samantalahin ni Harvey ang pagkakataon upang malaman kung sino ang pinuno ng Heaven's Gate, ngunit maliban sa sasakyan ni Kellan, may ilang mga jeep na nakapalibot sa lugar. Ganap na wasak ang sasakyan ni Kellan. Makikita ang mga marka ng kutsilyo at bala sa lahat ng dako. Maliwanag na naganap ang isang malaking labanan dito. Nag-isip saglit si Harvey, pagkatapos ay binuksan ang pintuan ng sasakyan at umalis. Parada ito sa gilid. Manatili ka sa sasakyan at hintayin ako. Titingnan ko ang loob. Tumango si Thomas ng tahimik. Alam niyang seryoso ang sitwasyon. Napakalaki ng abandonadong villa. Pagdating sa lugar ng pagpupulong, nakita ni Harvey ang maraming bakas ng mga nagmamadaling paa sa sahig. Pumunta siya sa mga sirang gusali sa loob. Nakita ni Harvey si Kellan na nakahiga sa sahig ng pangunahing bulwagan. Ganap na punit ang kanyang shirt, at may butas ng bala sa kanyang balikat. Siya ay ganap na nababalot ng dugo. Ilang tao ang nakatayo sa paligid niya. Naka-camouflage uniform sila, malamig ang kanilang mga mukha. Maliwanag na sila ay mga tao na may karanasan sa digmaan. Isa sa kanila ay isang babae na may malalaking mata at magandang mukha kahit na malamig ang kanyang ekspresyon. Ngumiti siya habang may paghamak na tiningnan si Kellan. Hindi ka masyadong magaling sa marami, pero tiyak na mahusay ka sa pagtatago. Maraming pagsisikap ang ginugol namin para mahuli ka ng buhay. Sa madaling salita, hindi na namin hahayaan kang makaalis muli. Sa wakas, kailangan namin ang iyong tulong para patayin si Quill Gibson.
Sinimulan niyang maglagay ng higit pang make-up, nakangiti, na parang ito ay isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan. Kasabay nito, isa sa kanyang mga kasama ang naglabas ng medical box na may karayom sa loob. Isang gumagalaw na uod ang makikita ng malinaw sa tubo ng karayom. Isang nakapanghihilakbot na tanawin.